Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 8, 2026 at nag-record na lang muna po ako at saka na natin to i-post. Okay, pero syempre nakita natin ano ba ang naganap sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Ito ay pinatawag, of course, ng Gatchalian Block. At ito ang kinikilala na Blue Ribbon Committee. Okay, so nakita natin hindi dumalo ang 18 basurero o 18 maleta boys o 18 kargador at sa atin, mga ka-clear sa atin lang, kahit ano pang forum yan, kung sino magpapatawag sa'yo, pumunta ka naman doon sa kabila, kinilala mo, doon sa patawag ni Senator Pia, kung gusto mo talaga ng katotohanan, kahit saan ka pupunta. Yun eh. Kahit saan ka pupunta, kahit sa harapan ka pa ng media, sa harapan ka ng Senator Erwin Tulfo. Kung katotohanan yung sinasabi mo, hindi mo kailangan matakot. Diba? At dapat ang nagsasalita rito, yung 18 basurero o yung 18 maleta boys, hindi yung abogado. Yung abogado, hindi yan resource person kung tutusin kasi wala siyang personal knowledge. So, ba't ang lumalabas? Ang kwento ng abogado, ang pinakikinggan ng media. Ang dapat, ang tanungin ng media, at hayaan niya yung 18 na maleta boys or 18 bodyguards, ang dapat sumagot. Tulad niyan, inamin nila, may mga mali sila sa kwento nila. Mahalagang bagay yun. Ilang senador ang kanilang dinawit. Tapos biglang babawiin kasi nagkamali. So paano natin masasabi na yung ibang kwento nila ay tama? Lalo-lalo na yan, ayaw naman nila magpatanong sa mga tao na sasabihin natin mukhang hindi friendly sa kanila. Okay? So panoorin natin to kung paano, mga clear, inisa-isa. Itong parte na to ay inisa-isa ni Senator Raffy Tulfo kung saan ang mga salisay o mga sinabi itong 18 kargador na hindi ka panipaniwala. Sige, pakinggan natin mga kapatid. Panoorin natin. Okay. Ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Okay, bakit nila tina-target si Father Flavi? Okay? Isa ito kasi sa talagang lumalaban sa korupsyon. Madalas kasama ito ni Senator Leila de Lima, or rather, Representative Leila de Lima. Lalo-lalo na sa impeachment. So, tignan nyo na lang ang mga sinasabi nito, talagang lahat laban doon sa mga Duterte o laban doon sa mga kaalyado ng mga Duterte. Yun lang yun. Yun yung parang common denominator sa kanila dito. Syempre ba naman, sino ba naman ang sponsor nito? Sino ba naman ang nag-aayuda rito? Mike Defensor. Mike Defensor na donor ng 30 million pesos. 30 million pesos lang naman. Malaking bagay ba yon? Diba? 30 million pesos, kaibigan eh. Huwag yun ang masyadong anuhin. Kaibigan ni Senator Marcoleta. Okay? Kaya, nung si Senator Marcoleta ang nagpatawag, ay talagang agaran na pumunta. At kapansin-pansin, yun nga, sabi nila, parang may coaching the witness. Itong 18 Maleta Boys coaching. Kasi yung mga kulang, parang napupunan para maging credible ang kwento. Pero, syempre,
Kapag yung mga 18 kargador or 18 basureros na ang natanong, yon nagkaka-windang-windang. Iba-iba na ang kwento. So ilan ito sa masasabi, no? Na masasabing hindi lang questionable. Talagang kasinungalingan. So, tuloy tayo. Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir, sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir eh. Diba? Alam nyo, mga kakli, hindi mo talaga makukumpleto yung kwento mo kung hindi naman naganap. Diba? So, para saan yung pera? Hindi niya na alam. Basta nag-deliver lang siya. Basta nagdala lang kami ng pera sir, tapos dun sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre sir, tapos dun sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi sa'yo, sir, pera sir, kita ko mismo sir eh. Tapos sa 33 Clemente sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Clave, binuhat ko papunta sa sasakyan niya. Tapos yung suot niya sir, itim Ano kaya yung sasakyan niya? Tingnan natin na baka kinuwento ba niya? na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Hala, walang simbahan dun. Anong kwento to? Ulit nga natin ng konti. Wala daw, oh. Cubao Bishop Yung suot niya sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Naku, anong simbahan sinasabi nito? Simbahan daw niya eh. Di ba? Oh. Ito mga ka-clears. Sa totoo lang, no? Ito yung mga parte. No? Ito sana yung mga kwento nila na dapat tinatanong ng mas malalim. Diba? Anong church? Saang lugar? Paano kayo pumunta? Anong sasakyan gamit nyo? Saan kayo nag-park? Diba? Mga ganon. Na sana ay matatanong kung neutral yung mga magtatanong. Pero syempre pag friendly at medyo merong kulang, gagamutin pa to eh. Bibigyan pa ng remedyo. Diba? Para hindi masira yung testimonya nitong 18 military maleta boys. Oh. Pangalawa, Mm. iPhone time travel. Ito 2020 ito talaga naman to. Medyo nag-viral to mga ka-clear ha. Dito pa lang questionable. Susunod naman siguro sabihin na naman nila nagkamali na naman sila. Hindi pala iPhone. Ha? Nagkamali na naman sila. Kasi ang dami na nilang binabawi na mali daw ang kanilang ibang sinabi. Para makaligtas. No, para makaligtas ngayon yung mga kaalyado nila, binabawi na nila yung mga sinasabi nila. At may dinidiin naman sila na hindi nila na ngayon kaalyado. 24 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa 2024? Mga clear. Ang SONA ng Pangulo nung mahiya naman kay 2025 yun. 2025 pa lang, nagpa-start, magpa-imbestiga yung Pangulo. So, paano na kayong niligawan? Noong 2024. Diba? Diba mga tandaan natin, nung sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, that's 2025. SONA 2025. So paanong 2024 nililigawan na kayo na huwag kayong magsalita?
Medyo, kaya tuloy tayo ha. magsalita na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na 20 Gutisa. Ngayon, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant o 24. Putok yung flood control po, 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin na Ano po? Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. O, di ba? 2024 sila kinausap. Nagpe-prepare na sila as early as 2024. Tapos nagkapalitan na ng cellphone. Binigay ang iPhone 16e. 2024. Pero, mukhang hindi pa napapanganak sa Pilipinas ang iPhone 16e. Kasi kailan lang nagkaroon ng pre-order? Press release pa lang is Feb 19, 2025. At ang pre-order, nag-start lang ng Feb 21, 2025. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaya. Yan ang sinasabi natin. Kapag gawa-gawa talaga ng kwento, butas-butas ang istorya. Ha? Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? At parang si Senator Cheese Escudero pa ngayon, ang kanilang iniipit. Mga ka-clear, tignan nyo to ha. O, pairan po Ayan o. 4 na maleta para kay Senator Cheese Escudero. Ayon sa affidavit ng 18. Dating miyembro ng, wag na nga yan, basurero na lang. 18 basurero na sina Gumban, Laroder, Boluntante, Orbilio, Galapon at Tube, kasama si Zaldico, ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senator Cheese Escudero sa 9th Street, number 150 or Hemadi, New Manila noong December 2024. Ano sabi dito? Diba? Kasama na siya. Kasama na si Senator Cheese. Ayan, no, sabi nila. Ayun na nga ang script, nabigyan na rin ng maleta, pero noon nasa majority, walang issue ng maleta, si Senator Cheese. Kaya pala lumipat sa majority, ha? Baka tinakot, kagaya ng ginawa kay Jinggoy, kaya lumipat. Hala? Nung sinabit nung dati, hindi nila sinasabit. Diba? Oh. 4 na maleta daw to, mga ka-clear. Hanapat tayo. Sinama na. Okay, sinama na. Teka lang ha. Ito naman, pumalag. Okay. Senator Cheese Escudero tinangging tumanggap siya ng maleta na may lamang pera kapalit sa pag-attend ng sesyon. So tumanggap ng maleta para sa pag-attend? Ano to Brigada. Brigada. June 3. Si Cheese tinangging tumanggap siya ng maleta na may lamang pera kapalit ng pag-attend sa session
sa Sabado ng June 3. Pumalag si Senator Chis Escudero hinggil sa aligasyon nakatanggap umano siya ng maleta na may lamang pera kapalit ng kanyang pagdalo sa sesyon ng Senado noong June 3. Sa bagong episode ng Cheese Whiz podcast nitong linggo, June 7, diretsang tinanggi ni Escudero ang nasabi mga paratang laban sa kanya. Diba? Siyempre, wala na. Napagkakamalang mas masahol pa sa hudas, baka kaya dito mangyayari. Mga ka-clear. Diba? O kapag daw tumiwalag sa grupo ni Cayetano, mas masahol pa sa hudas. Diba? Okay, go. Sa original affidavit nung mga dati. Okay. Ang kasama dito sa affidavit, nagsama sinumpang sa Letsay. Kami, Orbilio Galapon at iba pa at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Okay? Dito rin. Nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Putol. Okay, tuloy. Sundalo. Sa Daang Hari, Las Piñas. Nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Oh, paano yun? Dapat tanggal na. Dapat tanggal na to. Diba? Dapat malinis na to. Anong ginawa, mga ka-clear? Anong ginawa? Wait lang ha. Anong ginawa nila dito? Wait. Ito. Patungkol kay... Nilinis na yata to eh. Nawala na sa kwento, mga ka-clear. Pakinggan lang natin. Yung paghinto namin sa gate, yung sasakyan, usap sila, same passes for Loren. Nag-usap sila, same passes. So, merong si Orbil. Ang tanong, bakit siya yung sumasagot? Ba't hindi yung 18 na maleta boys ang magkwento? Sinasapo niya eh. Diba? Sinasapo niya. So definitely, inamin nila dito na nagkamali daw sila. Hindi daw kasama si Senator Loren. Ha? Iba na yung kwento ngayon. Babaguhin na nila. Sige. At saka si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Ba't nga ikaw nagkukwento? Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. No? Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba namin, pagbaba ng 2 maleta galing sa backup, ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin, lumabas si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng Diba? Pero nung unang salaysay, mga clear, kung importante to, dapat sinabi na nila. Ba't ngayon lang nila naalala? Diba? Kaya yung tanong ng iba, ba't ngayon nyo lang naalala at naiiba na yung kwento? Dahil ba magkakasama na sila ni Senator Alan Cayetano at tinawag silang hero? Sila lahat dyan ay bayani. Sabi ni Senator Loren sila daw ay mga bayani. So syempre kung tatawagin niyang bayani yan, ay dapat syempre wala siya dun. Kasi pag tinawag yung bayani yan at nandiyan pa yung pangalan niya, di ba parang pinatototohanan niya yung kwento ng 18 na Maleta Boys. Nakaturo yung mga daliri ng Maleta Boys si Senator Loren. So kaya dapat malinis, dapat ayusin. Dapat mawala sa kwento itong mga dating nabanggit
Lalo na kung sama-sama sila, sabi nga ni Senator Marcoleta, walang bibitaw. Kasi ang bibitaw ay masahol pa sa hudas. Sabi ni Senator Marcoleta, sige go. Balik tayo dito. So yan na, wala na si Senator Loren ha. Nilinis na po. So huwag na po kayong mag-react. Nilinis na po ng 18 basurerong bayani. Bayani sa mata po ni Senator Loren. Pangapat, aking pinasilip pong lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. 2 maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Ha? Totoo to? Kaya ba to? 60M magpapapalit ng dollar? Sa bank? Tanong lang mga clear, hindi ako taga-bangko pero di ba pag nagpapapalit ka ng dollars, nililista pa yan? Nililista pa yan, alam ko eh. So di ko alam kung kaya ba 50 million ipapapalit ng dollar? Tingnan natin. 50 the village po. Yes. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. 2 maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, Kala ko sa bank nagpapalit eh. Saka mga realidad lang tayo ha. 50 million to 60 million papapalitan ng dollar? Hindi ganun kadali magpalit ng dollars, mga kaklir ah. Pag nagbabiyahe ka nga, binibilang pa yan, sinisulat pa yung serial number niyan eh. Diba? Tapos 50 million, papalitan mo ng dollars? nandiyan din po ang mga kaduda-dudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang isang litrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila nung Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Totoo yan, mga clear. Totoo yan. Kulang-kulang, pero may nagpupuno. Kulang-kulang, pero parang may nagko-coach. Katulad nito, press con. Ginawa. Nandun naman sila. Pero bakit si Atty. Baligod ang nagsasalita? Importante madinig ang kwento di umano ng may personal knowledge. Hindi ng lawyer. Kaduda-duda talaga kung sino gumawa ng kwento nito kasi sino mas may kabisado eh. Diba? Kahit ngayon kay Gutesa eh. Hindi nga mukhang kabisado ni Gutesa yung statement niya. At tandaan natin, umamin mismo si Mike Defensor, inamin niya na tinulungan nila kasama si Senator Marcoleta na gumawa ng salaysay ni Gutesa. Kaya nga nung nagbabasa si Gutesa at meron siya nagkulang na number or paragraph, tinulungan pa ni Senator Marcoleta. At binigyan siya ng tamang kopya. Dahil yung kopyang hawak, na supposed to be siya, dapat na may hawak na original dahil siya, ito yung kanyang affidavit, yun pa yung mukhang photocopy lang dahil may kulang na numero or paragraph. Diba? The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya.
Minsan si Attorney Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Eh wala naman siyang personal knowledge. Ay, pareho pala kami. Mga clear, ngayon ko lang napanood dito ng buo, no? But anyway, yun naman talaga. Unang-una, hindi ba, kung katotohanan nga ang gusto nyo, kahit saang forum yan, wala kayong issue kung sino yung lehitimo, kung sino hindi lehitimo. Kahit nga sa media, pwede kayong katulad kanina. Kaya lang hindi kayo nagsalita. Si Atty. Baligod. Diba? So kahit sino dapat ang magtanong sa inyo, ready kayo magkwento kung ano ang alam nyo. Pero hindi talaga kayo a-appear sa mga tao na medyo critical ang question. Ibig sabihin, mas detalyado ang pagtatanong, hihingi sa inyo ng detalyado, at tulad niyan, sinama niyo pala si Senator Loren at si Senator Mark Villar. Tapos biglang nawala sa kwento, biglang naiba yung kwento, biglang, ay, hindi pala. Ngayon lang naman na bago. Anong buwan naman yun? June? Di ba? Pinasa dati. Bakit? Kasi at that time, party pa siya nila Senator Tito Soto. Ganun ba yon? Si Mark Villar dati kasama nila Senator Tito Soto. Kaya dapat isama. Representative Leila de Lima, Senator Trillanes, lahat halos na pwedeng kumalaban sa Duterte ay dapat isama. Pak. Isama na yan lahat kahit walang ebidensya. Kaya lang, kapag gano'n ang ginawa nyo, mas lalo kayong mabubulid at lulubog sa kumunoy na ginawa nyo. Kasi mahirapan kayong i-justify. Kaya nga ito mga kaklir Diba? Ito naman yung hamon. Kung totoo, lahat yung kaso na yan. Kung totoo ang ebidensya nyo, magsampa na kayo ng kaso, pero hindi. Unang-una, hirap na hirap silang gumawa ng affidavit. Diba? Meron man, pero mukhang mahirapan nilang tayuan ito. Tapos, hindi naman pwedeng lagi magte-testify for you, yung lawyer nyo. So, anong hanap nila? Ang hanap nila, intriga. Intriga lang. Para papanagot? Hindi yun. Hindi yun yung balak nila, hindi para managot. Sirain lang ang kredibilidad ng lahat ng taong kumakalaban sa mga Duterte. Para masira sa taong bayan, itong mga taong to, at sila, na gumagawa ng intriga, sila ang paniwalaan. At para paniwalaan, di ba? Magalit ang gobyerno, or rather, magalit ang tao sa gobyerno. At ngayon, anong balak daw? Balak daw, susugod sa Malacanang. Diba? Timing ba? Timing? At kahit walang kakwenta-kwentang kwenta, walang kakwenta-kwentang kwento, di ba? Kahit na walang kakwenta-kwentang kwento, kailangan nila itong ma-push. Tapos ngayon, ano sabi ni Pulong Duterte? Oh, mga militar, hindi ba maliwanag ang maleta? Actually, hindi. Walang nakita sa maleta kung hindi mangga at piluka. Nandun din yung maleta ni Secretary Larry Gadon. Ang laman Mary Grace Piatos. Yun ang maliwanag. Pero ang gusto nyo, talaga, ipakalat itong maleta kahit walang laman. Kahit walang kalaman-laman ang maleta ng 18 basurero. Okay mga clear, see you in a while. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Thank you.